Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Naku po, nagulantang umano ang maraming Pilipino matapos kumalat sa social media ang balitang tungkol sa manoy tunay na kalagayan ng Pangulo ng Bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa ilang viral posts, may mga impormasyon daw na lumalabas na naglalaman ng detalye tungkol sa kalusugan ng Pangulo dahilan upang maging mainit na usapin ito sa publiko. Dahil dito, mabilis na nag-trending ang issue sa iba't ibang social media platforms. Maraming netizens ang nagpahayag ng pagkakabigla at pag-aalala habang ang iba naman ay nananawagan ng malinaw na pahayag mula sa Malacanang upang linawin kung ano nga ba ang tunay na kalagayan ng Pangulo. Samantala, nadawit din sa usapin ng First Lady na si Lizata Nasmags matapos kumalat ang mga haka-haka na umano'y labis itong naapektuhan sa mga balitang lumabas. May mga ulat pa na nagsasabing emosyonal umano ang First Lady dahil sa mga kumakalat na espekulasyon, bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo. Sa ngayon, patuloy na hinihintay ng publiko ang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan hinggil sa tunay na kalagayan ng Pangulo. Paalala naman ng mga eksperto sa mamamayan na maging mapanuri at iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon upang maiwasan ng pagkalito at pangamba sa buong bansa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. And I hope narinig tayo ng mga kakampi ni mga kampi ni kakampi ng bayan, 'di ba? Na kayo mag-file din kayo ng impeachment complaint. Kasi total, ito yung labanan sa Pilipinas, Sindakan, Buwisitan, 'di ba? Gantihan natin sila in legal way. Kasi ang mga gugurgurin kami, papatayin kami ni Dean. 'Di ba? Counter forensic, okay? Yung dual citizen ni Paul Soriano, bakit di napanagot? Sabi ni Ras Estetti. Ayan, isa pa yan. Thank you for reminding me. Yung I don't know, I'm not sure kung dual na siya ngayon, pero yung pag-appoint niya sa isang Amerikano na katulad ni Paul Soriano na asawa ni Tony Gonzaga. Yan ay violation yan. Yan ay paglabag na naman sa saligang batas. Dahil sinoparadise niya ang Pilipinas sa pag-hire ng isang Amerikano. Katulad ko, katulad ni Paul. 'Di ba? Kaya nga nakakatawa yung mga nagsasabi na mga bangag na si Maharlika kaya nagsasalta laban kay bangag kasi hindi na-appoint. 'Di ba? Hindi ako ma-appoint dahil labag sa batas ng Pilipinas na mag-appoint ng isang Amerikanong itim ang buhok. Well, pumuputi na konti. Di ba mga kababayan? Panagot yan si Bangag sa pag-appoint kay Paul Soriano dahil ipinagmamalaki ni Paul Soriano na asawa ni Gonzaga pag nagta-travel sila kasama ang presidenteng Bangag na ang gamit niya ay blue passport. Ang dami ng violation ni Bangag. Nag-hire ng Amerikano, nag-hire ng Maltese. Di ba? Itong si Gibo, ang dami. Ang dami, hindi lang itong mga video-video. Sabi ko nga, yung pakikipagtorjaka ni Bangag, yung pagpasok ng Mr. Tubig sa bully niya, hindi naman impeachable offense yun. Hindi yun impeachable offense. Yung perang binayad niya kay Mr. Tubig sa buto na ganito kalaki. Di ba? Yun yung impeachable offense. Yung loto, nakalimutan na, bilyon-bilyon din ang pagnanakaw. Ayan, ang dami. Lahat. Kaya nga dapat talaga matapos na itong bangag na ito. Gusto nyo i-impeach si Sara, di ba? Gusto nilang impeach si Sara, di-impeach din natin si Bangag. At dapat talaga, yung mga terorista na si Chandiramani, isa pa yun. Grabe, kabisado mo, Russell, yung ating mga yung ating mga pasabog. Ito yan, pasabog, balikan natin yung 2025, Nakita nyo yan, yung nahuli na, kumusta na yan si Amit Chandiramani? Ano yan? Nahuli yan ng mga papasabog, kumusta na yan? Hindi ko na alam, nang update yan, kung napalaya ba yung India na yan? Ang dami mga issue kay Bangag na pwede talaga silang makalaboso. Ang pag-appoint kay Michael Ma na walang black and white, na walang nakalagay, na hindi officially ang pag-appoint
na hindi natin alam kung si Michael Ma ba ay 100% Chinese? Kasi walang pinakitang black and white. Pero ayaw yan pag-usapan sa Kongreso, ayaw pag-usapan sa Senado, ayaw din pag-usapan ng mga media. Saan patutungo ang bayan natin? Patungo tayo sa Kumunoy. 'Di ba? Sa Kumunoy tatungo ang bayan kung hindi talaga kayo maninindigan. Kaya sinasabi nila na gagamitin na si Madriaga dahil nakinabang si Sara daw sa pera ng Pogo during campaign, etong malinaw pa sa sikat ng araw. Ang inilabas ko, andyan yung mga Pogo operators, andyan si Cassandra Ong, andyan si Lisa Tanas, andyan si Bangag. Yang meeting na yan ay, yan yung pagbibigay ng pondo galing sa Pogo sa Bangag administration. Okay, ngayon. Na syempre, si Sara lang at si Sara talaga ang kanilang pupuruhan. Ito, naalala niya ba to? Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay, tayo yan si Jong. Yan yung sinasabi ko si Jong, si Michael Ma, na hindi natin alam kung 100% Chinese siya, inappoint na special envoy to China na ayaw niyo panagutin sa Kongreso, sa Senado, at yung Fourth Estate, yung mga media, na ayaw nilang pag-usapan yan. Wala pong black and white yan. Hindi sila naglabas, walang press release na officially ay inappoint. Pero yung taong yan, nagpa-function in behalf of the Filipino people as special envoy to China without official records na siya ay tinalaga ng Bangag administration. Okay? Yan ang katotohanan, mga kababayan. So, sabi ko nga, kung ang pag-uusapan natin talaga ay panagutin ang mga dapat panagutin, ang una niyong panagutin ay ang Bangag administration na ngayon, 6.7 trillion ay raransakin na naman nila o ubusin na naman nila ang pera ng bayan. Di ba? Ayan, yan ang matutuwa na sila ngayon dahil pinapermahan na ni Bangag itong pondong ito. Mga kababayan, ang ginagawa ng mga Bangag ay puro panakot. Recently, yung kanilang tagapagsalita na si Castro Taratara, nagbida-bidahan dahil pinablatter daw niya yung isang DDS lawyer. I don't know who's that DDS lawyer. Alam niyo ba kung sino DDS lawyer? Na sinasabi ni Clarissa Castro Taratara na binantaan daw siya. Okay, sabi dito, maliban daw sa pagbabanta ay minura pa siya, okay, nitong abogado na ito na DDS. Ano naman kung murahin kita, Castro, ng putang ina mo ka? Is that defamatory? Okay? Kamukha ka ni Chucky. Diba? Mukha ka talaga ni Chucky. At ang mukha mo talagang ay parang kulang na lang sa'yo sungay. Malademonyo na. Tapos ngayon magtatakot-takot, mananakot sila, magkakaso-kaso, magpapablatter-blatter daw. Kasi binantaan, binantaan ka na what? Ang sabi daw kasi ni Castro, mga palangga, ang sabi daw nitong DDS vlogger na to, I don't know who's that DDS vlogger, kapag nilaglag na si Castro ng boss niya, appendix niya lang ang walang latay. Unang-una, paano sinabi nitong DDS vlogger na ito? Sinabi ba niya literal na gugurgurin ka niya? O appendix mo lang ang walang latay kasi mananagot ka sa lahat ng pakikipagsabuatan mo sa Bangag administration at kay Liza Tanas. Abogadong syunga ka kasi. Abogadong syunga kasi ito si Castro. So sabi niya, gagamitin niya ito pag girereklamo is grounds for disbarment nitong DDS vlogger na ito. Kita ninyo, kapag tayo, mga kababayan, ay sinasabi natin kung ano yung mga kadyotahan nila, anong mga kasinungalingan nila, okay? Tatakutin tayo. Kakasuhan. Ganon sila. Kaya dictatorship na ang nangyayari. Mga kababayan, dictatorship, lahat tayo gugurgurin, lahat tayo papatayin ng mga hayop na yan, hindi lang literal, kundi pati sa gutom. Right? Napikon si Chucky, sabi ni Russell. Sinasadya nilang, sabi ni Kampong, sinasadya nilang magngulimbat ng bilyon-bilyon para mahirap mahuli at makalimutan ng mga olyaning Pinoy daw, sabi ni Palangga.
Ayun na nga, mga kababayan. So ngayon, puro nga pananakot yung ginagawa nila. Okay? Ano na naman to? Ano to? May nag-send sa akin. Mamaya na ito mga palangga. Ang dami mga dumarating sa atin ng mga eksena ng mga kaalputan. May nag-send sa atin ng kaalputan. Oh my God. Alright. Tignan natin. So kaya dapat talaga mawala na si Bangag sa 2026. It's either ma-overdose siya or, patalsikin niyo ang mga addictus na katulad nila. Kasi wala silang gagawin. Ano daw? Natikan natin to. Ano? Bold? Sino may bold? Sino ang may bold? Okay? May bold daw sabi. Hindi ako yun. Hindi ako may bold. Si Alpot yung may bomba, hindi ako. My God. Nakakaloka. Pinapakalam daw ng mga Alpot yung alin? Bomba? Hindi na ba sila? Sino may bombang Sino ang may hubad na katotohanan? Si Lisa Tanas ba? Ayaw nga nila matapik si Lisa. Nakita niyo yung mga Alpot? Hindi nila tinatapik si Lisa Tanas. Na nagubad-ubad na yung susulaylay. Alam nyo na. Diba? Love na love nila si Lisa Tanas. At love na love nila si Bangag na nagpa-kidnap kay PRRD. Kasi yung mga iba dyan sa kanila, mga rebelding komunista. Ngay mga tanim yan ng mga rebelde para guluhin kayo ang pag-iisip nyo na mga nagmamahal kay Pangulong Duterte. Kaya, kapag may nakita kayo mga vloggers na kung nagsumusunod kayo sa kanila na hindi kinakanti si Bangag Jr. at si Lisa Tanas, isa lang ang ibig sabihin yan. Sila ay mga double agent, sumasakay lang sila sa pangalan Duterte para what? Para magkaroon ng following. Then, pag marami na silang followers, mga kababayan, goodbye na, lalabas ang kanilang mga sungay. Hindi po pwede na magki-claim ka na ikaw ay Duterte vloggers na hindi mo buboljakin ang Bangag administration na kadahilanan kung saan ay nag-kidnap kay PRRD. Right? Tapos ngayon, tina-target ako, di ba? Lagi naman ako tina-target. Hindi naman bago yun. Matagal na ako tina-target. Everyday ako tina-target. My God. Paglabas kayo ng bomba ko dyan, siguraduhin nyo lang, ha? Okay, siguraduhin nyo lang na hindi AI. Ang alindog natin, dapat ilabas natin. Alam nyo, nakita ko tong damit ko. Damit ko pa to sa Pilipinas. Chanel. Ang social, no? Di ba? Alam nyo kung saan ko to binili? Original pala to, nabili ko sa Ukay-Ukay. Yeah, it's original. Nakita ko, nagalungkat ako ng gamit ko, mga palangga. Ayan, no? Nagalungkat ako ng gamit ko sa mga gamit. Sabi ko, shit, yung Chanel ko na 50 pesos. Binili ko sa Ukay-Ukay, somewhere there. Buhay pa. So, ilang taon na to? 20 years. Diba? 2 dekada na to sa akin, oh. Buhay pa. Ang ganda, diba? $50, 50 pesos ko lang binili dun sa Ukay-Ukay noong nakaraang panahon. Anyway, wala lang. Ang dami. Vintage na yan. Yes. Vintage na nga. Pero syempre, kailangan suotan ko lang ganun kasi syempre noon 20 pounds lighter ako. Baka naman hindi ko mabigyan ng justification itong damit, di ba? Naka-Chanel ako, 50 pesos. Yeah, it's 50 pesos. My God, sa Ukay-Ukay. Kaya, I'm fan of Ukay-Ukay. Kahit naman sa Amerika, fan pa rin ako ng Jukay-Jukay. Kaya, Now what? Yeah, vintage siya to. Kaya, hindi ko siya... Tsaka parang bago pa, no? Kaya 20 years ago na siya. So, mga kababayan, eto ngayon ang ginagawa ng mga hinayupak na to. Ano pa? Pag-uusapan natin. Maliban sa pagtuwa-tuwa sila ng Notice ko lang, Miss Maharlika, every time may pasabog kayo about BBM and Lisa, may nangyayaring mga pag-aresto at mga diversionary tactics. Exactly. Yung pag-aresto nila kay General Pokis, which is, yun na nga. Tawag dito? Ngayon ay nakapiyansa naman si General Pokis. So, wala pang $1 yung damit ko, Jessica Cantora. Kaya alam nyo, ang passion, nasa tao lang yan. Kahit ukay-ukay yung damit mo, but diba? Kahit na po kayo kayong damit mo, pero kaya mo i-carry, that's what you call fashion. Ang fashion ay inborn yan. Ibig sabihin, sinapupunan pa lang ng nanay ko, fashionista na ako, di ba?
Now what? Ano pa mga balitang katakataka? Tama, halata naman na puro sila manggagamit para silang mga langaw na nakapatong sa likod ng kalabaw, mga filinggerang sikat. Ang low life naman. Ngayon, ito na nga mga atchi. Happy New Year 2026, sabi ni Lichong. Oh, diba? Sinasabi ko nga yung kanina na nagyayabang itong Bangag Administration. 92.5 billion ang program appropriation sa 2026. Binito ni Bangag. Oh, porket nagbito siya nitong 92.5, ibig sabihin hindi na nakakawatin yung ibang pondo ng bayan. Di ba? Ito yung mga palabas lamang ito ni Bangag Jr. Kahit kailan, hindi titigil si Lisa Tanas, si Tambaloslos, si Marcos Jr. na magnakaw at magnakaw sa kaban ng bayan. Dahil yan ang kanilang plano. Ubusin ang pera ninyo, ubusin ang pera ng bayan at pahirapan ang bawat Pilipino. Di ba? Kasi mga confidential funds ni Bangag, ginagamit lang yan sa pagpapatuslok sa kanyang buli. Okay? Yun na rin naman ang mga issue. Tinignan natin. Okay? Itong kanyang itong mga current news. Okay? Ang sabi ni Castro, 'di ba? Ni Clarissa Taratara ay abala daw ang pangulo sa laban sa korupsyon, chuchu. Abala sa pagnanakaw. 'Di ba? Abala sa pagnanakaw ang Bangag na pangulo. Kaya dapat nga sa 2026 wag niyo nang patagalin. Nako, ambot sa inyo. Dahil ang mga AFP at PNP mga supot, mga walang paninindigan, ayaw nilang panindigan ang nakalagay sa konstitusyon na protektahan ang Pilipino. Dahil sagana sila sa what? Sa suhol. Sagana sila sa pera ng bayan. Sagana sila sa allowance. Alam naman natin yan, di ba? Yung mga generals dyan. Asagana sila sa bayad sa kanilang mga kaluluwa. Kaya isama ko na rin sila sa dasal ko na sana bumulagta na kayong lahat sa pag-overdose ng inyong kasinungalingan o inyong kabangagan. Kawawa talaga ang pera ng bayan dahil yung mga lumalaban katulad ko, katulad ni General Pokis, katulad ni Dean Chase, katulad ni Harry Roque, ang aking kaibigan, di ba, ay talagang ayaw tigilan hanggat hindi kami nagugurgur o gusto nila maging miserable ang aming buhay. Samantalang sila ay mag-enjoy sa 6.7 trillion budget ng Pilipinas at kayo ay patuloy na magiging miserable ang buhay ninyo. Habang tuloy-tuloy ang pagpasok ng pulburon, yung mga eksena ng mga smuggling pulburon bust, mga kunyari may mga nahuhuli sila na ganyan-ganyan. Lahat po yan ay palabas lamang dahil ang pinuno ng smuggling, mapapulburon man, mapa-agrikultura man, mapa-cars, anything na inismuggle papasok sa Pilipinas, ang pinuno niyan, ang nasa utak niyan, ibig sabihin ang may command dyan o ang protector, ang mastermind ay si Lisa Tanas at si Bangag. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya sabi nga natin, dapat tapusin na itong mga walang hiyang ito. Patuloy kayong lumaban. Kulang palangga. God bless you always. You are the best, sabi ni Lichong Tenchan. Lichong, kumusta ka na palangga? Baka di ka na nagpapakita sa akin. Diba? O minsan nawawala ka. Ito pala si Lichong. Si Kampong pala yan. Yes, thank you. What else? Ang mga generals, sabi ni Giselle, mga generals na mga bayad na bayad na pangkapo, hindi pa na sila nakapon. Ang sabi ni Dance, ang dinig daw niya binuto. Oo. Si Boyeng Bendalong ngayon, Bendalong. Ay baka patay na siya. Mag-countdown na tayo, di ba? 1, 2, 3, di ba? 5, 4, 3, 2, 1, dedo! Di ba? Dapat i-claim natin ang pagdedo ng mga putang. Dapat magdedo na yung mga hayop na yan. Kawawa talaga ang taong bayan, no? Speaking of vintage, syempre magyabang ako kasi mayabang din talaga ako paminsan-minsan. Speaking of my Chanel vintage na outfit, meron ako vintage na Gucci. Social. Wala kayo niyan. Naglipit kasi ako dito, di ba?
Ano gani ang tawag sa aton? Yung pakot-pakot, bala iti nung unang panahon. Eterno o gold. Pakot-pakot, pakot-pakot, o ganyan-ganyan, o. Vintage talaga to palangga. Nilalagyan ko to ng mga jalahas ko. Di ba? Gusto niyo? This is really vintage. Gusto ko ang bilan ng strap to ng mga ganyan para makapag, drama, no? Ang cute. Ganito lang siya kaliit. Di ba? So, yung mga ganyan, dramatization. Pitaka. Hindi, pero may tawag dito sa klase ng wallet. Yes, ang dami kong vintage thingy, 'di ba? Ang cute. Wala ka na makikita nito sa Gucci. Alam mo kung sino may-ari nito? Yeah, coin purse. Very famous personality in Hollywood. Wag na bagitin ko ba? Patayin na kasi. Yeah. Asawa ng very famous. Kislak. Yes, Myra Besal. Yeah, binigay ito sa akin nung bago pala ako sa Amerika. Siguro mga sometime 17 years ago. Naregalo ito sa akin. No, kaya ito naregalo sa akin kasi natsugi na kasi yung asawa niya. Kaya minanak ko ito. Kaya tinatago-tago ko. This is really vintage. Maybe 50 years ago. Yeah, from artista. Di ba I told you, mga artista yung mga kliyente ko? Even now, mga artista yung mga kliyente ko. So pag natutsugi na kasi yung mga masosyonda sa Pilipinas, it's either ipapamana sa yung bahay, ipapamana sa yung mga gamit, yung gano'n, o papapanahan ka ng pera. So ito isa sa mga minana ko dun sa artista kong pasyente. May pa ako isang Gucci na pinamana sa akin, pero black. Vintage din yun. Siguro mga 30 years ago na. No, hindi ko siya binibenta palangga kasi memories ko. Auction ko na ba? Wag, sayang naman. Ipapamana ko sa mga kaapu-apuhan ko. Baka by that time mataas na yung presyo. Kaya nga ako mahilig ako sa mga luma. Kahita, yan. Sabi ni Wendy Wilson, di putan, dugay-dugay ko na hindi nabatian nga word. Kahita, gali na sa aton. Sa Ilonggo, kahita. Yan, may kahita ako. What else? Ano pa mga pinagyayabang ko dito? Ang dami kong kayabangan sa buhay. So, magyabang na lang tayo. Di ba? Magyabang na lang tayo na magyabang kasi tangay na, di pa namamatay yung mga kalaban natin eh. Lahat matsugi yung mga kalaban natin. Kahita, gali, linte. What else? Itong bell pamana dito sa akin. Kain na, mga bata! Para namang tinidor ni Satanas. Ito, masarap to sa laksak sa bilat ni Satanas, oh. Todas talaga sila. Okay, ito na kayo i-jasok sa buli ni Bangag. Okay? Ito na lang ipasok natin. Oh, if the price is right, mayroon daw gustong bumili. Okay? Dapat mataas ang bidding. Gucci to palangga. No, hindi ko siya ibibenta. Sayang kasi memories to eh. These are Beverly Hills couple. Mayaman ng couple na yan. Diba? Wag. Ito, tapang pa. Ito ba nga gusto mo? Di pa kayo nagkikita ni Kati Binag? Magkikita kami very soon. No, I hope very soon. Nag-usap kami kapon. Ay, abangan nyo, magbablog kami ni Kati sa ito. Busy lang ako. Busy din siya. Anytime soon. Ano daw? Spade.